Maaga pa nga lang ay nasa biyahe na kami ng pamangkin ko at anak ko. At kahit po pungas-pungas ay gumising na nga kami ng maaga para makabiyahe na at hindi kami maiwan ng van. Medyo malayo-layo nga kasi itong babiyahiin namin. Siguro mga 3 oras bago kami makarating. So dito nga pala sa aming lugar ay malayo kami sa aming pinaka-city. Kaya kailangan pang mag-book ng van at bumiyahe ng 3 oras para kami ay makarating. Papunta nga pala kami nito sa Tacloban kasi may kailangan akong asikasuhin. At habang nasa biyahe nga kami, ini-enjoy ko na lang yung view. Kita nyo naman napakaganda ng dagat. At hindi nga ako masyadong na-bored nung nasa biyahe na kasi nag-enjoy ako sa mga view. So fast forward na tayo at nakarating na nga kami dito sa Tacloban at amazed na amazed kami dito sa taas ng Jollibee. Kasi dito sa pwesto namin ay makikita mo yung dagat at tanaw na tanaw mo rin kung nasaan banda yung San Juanico Bridge. 2 beses na ako nakapunta dito pero ngayon ko lang napansin na nandyan lang pala yung San Juanico Bridge. Tapos kitang-kita dito yung Roro at ang cute tignan ng mga tao habang bumababa. Alas 7 na nga ng umaga nang nakarating kami dito at dumiretso muna kami sa Jollibee para mag-almusal. Sa maniwala kayo't sa hindi ay malayo din po kami sa Jollibee doon sa lugar namin. Kaya pag nagkaka-time kami na makapunta dito sa city ay kumakain talaga kami sa Jollibee. Nung nasa Caloocan nga kasi kami ay mas malapit lang sa amin ang Jollibee. Kaya anytime noon ay pwede kaming bumili. Pero nung nandito na kami sa province ay talagang namimiss namin yung lasa ng Jollibee. Imagine after 3 months saka lang ulit kami nakakain ng Jollibee. Pero okay na din yon kaysa naman sa palagi tayong kumakain ng mga fast food. At alam ko miss na rin ng anak ko ang pagkain sa Jollibee lalo na tong spaghetti kasi ito yung favorite niya. At ganyan talaga yan kumain ng Jollibee spaghetti. Kumakalat sa mukha niya kasi hindi pa siya ganun karunong mag-ikot ng pasta. Kaya kumakalat ay gusto niya rin kasing siya magsubo sa sarili niya. Kaya minsan tinutulungan ko na lang siya. Alam naman natin na lahat ng bata ay curious kung anong-anong makikita nila. Ito talagang Jollibee ang gusto namin kainan ni Aki kasi ito yung pinakagusto niya, yung spaghetti ng Jollibee kasi nga bukod sa masarap ay ang bango pa. Saka nga bago tayo magkwento ng lahat ay unahin ko muna kung bakit nga ba kami nandito sa Tacloban. Nandito nga kami para ayusin yung SIM card ko na naka-postpaid plan. Ipapastop ko na kasi. Last 3 months kasi ay nag-text sa akin ang Smart na ang mga 3G SIM ay mawawala na naman signal. So since 2016 pa kasi itong SIM card ko na to, so 3G pa lang talaga siya. At madaming account ang nakakonect dito sa SIM na to, so hindi ako pwedeng magpalit ng ibang SIM card. At kung pipilitin ko pang palitan ng ibang SIM card ay mahahassle lang ako. Kaya ang choice ko ay pumunta sa Smart Communication para magpapalit ng SIM card na same number pa rin. So itong August nga ay pumunta ako dito sa Smart Communication para magpapalit ng SIM card. Pero sa kasamang palad ay hindi ako nakahingi dahil wala silang available na SIM card at hindi pa daw ito dumarating. At kung darating man ay matatagalan pa rin kasi maraming ang nakapila doon sa kanilang listahan. So ang tanging magagawa ko lang is kailangan kong ipa-postpaid plan itong aking SIM card para tuloy-tuloy pa rin yung signal niya at hindi mawala. Na-explain naman sa akin kung ano yung mga benefits pa ng postpaid plan at ano yung gagawin after ng contract. So ayun nga, kailangan ko daw bumalik dito after 3 months para maging prepaid ulit yung SIM at ma-upgrade siya sa 4G to 5G SIM. Ang nakakainis nga lang dito ay hindi nila nasabi yung end of contract na kailangan hindi muna kami agad-agad pumunta. Kasi after namin kumain yan ay dumiretso na agad kami doon sa Smart Communications. At nung pagpunta ko nga doon ay sinabihan nila ako na kung pwede daw ay bumalik na lang ako kinabukasan kasi ngayon pa lang daw matatapos yung contract ko. At kinabukasan pa nga daw pwede i-request ang pag-cut ko ng postpaid ko. Aba mga mimasor, na loka ang auntie nyo. Diyos ko, babiyahin na naman kami dito kinabukasan kaya hindi na ako pumayag ng ganap. Pero hindi ko talaga sila napakiusapan kaya naghanap na lang ako ng hotel na pwede naming matulugan dito ng mga bata. Kasi kung uuwi pa kami ay sobrang hassle na po talaga sa amin kapag bumalik pa kami tapos kinabukasan babalik na naman kami. Eh may toddler ako dahil kaya ang hirap talaga magbiyahe pag may kasama kang toddler. Kaya hindi talaga pwede sa akin yung sinasuggest nila na bumalik na lang daw ako kinabukasan. Aba, sobrang layo dito sa amin. Kaya buti na lang ay naghanap kami dito lang sa malapit at nakahanap kami itong Plaza Hotel. Sobrang ganda niya guys. Alam niyo yung tipong pang native yung mga design niya dito. Akyat pa lang ng hagdanan ay mapapawaw ka na sa mga design dito sa hotel na sobrang pagod na nga kami dito kasi nanggaling pa kami sa mahabang biyahe kaya kailangan namin munang magpahinga dito. Buti na lang talaga at malapit lang tong hotel na to sa Smart Communication. So nandito na nga nakatulog na yung aking anak at aking pamangkin. Nakapagpahinga na rin kami dito ng maluwag. At habang natutulog nga sila dito na rin ako kumuha ng video at ang kalat-kalat nga dito kasi naglaro na naman ang aking anak ng kanyang mga laruan. Sobrang nakakatuwa nga kasi sa murang halaga ay meron na kaming napag-stayan. At ito nga pala yung kanilang CR dito. Sobrang linis, meron na rin siyang shower. Hot and cold na rin yung shower na to at kaya may enjoy mo na rin ang pagligo. So alas 4 nga ng hapon ay ginising ko na yung mga bata para makagala muna kami bago kami umuwi kinabukasan. At para masulit na rin namin ang pagstay namin dito sa Tacloban. Aba, lubos-lubusin na natin yan. So dumiretso nga muna kami dito sa Robinson at nag-ikot-ikot muna kami bago kami pumunta sa kung saan man kami pwedeng pumunta. So dito medyo kalma pa nga si Aki dahil naka-stroller siya at hindi ako nahihirapan. Laking tulong din pala nitong stroller. At dahil nga sa kakaikot-ikot namin ay nakahanap kami nitong massage chair. Kaya dito muna ako nagpa-massage. Aba, talagang sakit na ng katawan ko kaya kailangan ko to. Walang makakapigil sa akin. So yung dalawang bata ay pinag-ikot-ikot ko muna dito sa Robinson at ako 15 minutes ko muna itong i-enjoyin dahil 50 pesos din yan in just 15 minutes. Kaya tara na. Grabe guys, para talagang natatanggal yung mga sakit-sakit ng katawan ko dito at pinipisil-pisil pa talaga yung mga kalamnan ko. Ngayon lang ulit ako nakapagpa-massage chair kasi doon nga sa Caloocan noon, lagi kaming nakakapagpaganito kapag kami ay nakakagali ng Mr. Pero nga nandito kami sa probinsya at malayo kami sa city. Aba, ngayon lang ulit ako nakaranas ng ganito at ang sarap niya sa likod guys, grabe. Napapapikit pa nga ako nito dahil natatamaan niya yung sakit-sakit talaga ng katawan ko. Ewan ko ba, ba't ang sakit-sakit ng katawan ko nitong mga nagdaang araw? Baka kasi malapit na rin ako magka-menstruation kaya siguro sobrang sakit na rin ng katawan ko. Ganito
Ganito kasi ako minsan kapag sumasakit yung katawan ko, it means darating na yung menstruation. Hindi na talaga ako nagpapigil dito, nagpahilot na talaga ako kasi hindi ko na talaga kaya yung sakit ng katawan ko at kinabukasan, maglalakad na naman ako papunta doon sa Smart Communication. So kailangan relax na yung katawan ko kinabukasan, kaya nagpa-massage chair na ako. At dito sa bandang paa guys, ang sarap niya, para talaga akong hinihilot ng tao, hindi ko alam pero hindi ko ma-explain kung gaano kasarap yung pagpahilot sa akin. Itong lampas na tayo sa 30 years old, ang dami-dami na nating nararamdaman sa katawan, kaya nakakatakot na rin minsan isipin na kung hanggang kailan na lang ba talaga ang mga buhay natin kasi tumatanda na tayo, tapos ang dami na nating nararamdaman sa katawan. Dito nga ay binidyohan na lang ng pamangkin ko kasi nahihirapan ako mag-video sa sarili ko dahil hindi nahihilot yung lahat ng katawan ko, gawa ng nagagamit ko yung isa kong kamay. After ko namang magpa-massage chair ay pumunta kami sa Tom's World at doon nga ay naglupasay na naman ang aking anak kasi after namin ayaw na talaga niyang umuwi at gusto niya nang doon na tumira. Hindi na nga ako nakapag-video dito at lobat na ako dahil wala kaming dalang charger kasi nga biglaan lang. So isa nga pala sa benefits ng pagstay namin dito ay itong pagkain na buffet. So ito yung breakfast na hindi ko na-videohan masyado yung pagkain nila dito pero ang sasarap guys, merong bulalo, merong itlog, merong mga kung ano-ano, basta pang breakfast ang sarap talaga. So dahil dalawa lang kasi yung ticket na meron kami, kaya binayaran ko na lang yung para sa anak ko. Kasi nga yung room na nakuha namin is for 2 facts lang. So hindi kasama doon yung bata, especially sa pagkain. And after namin makakuha ng pwesto ay kumain na nga kami kasi mamaya-maya lang ay aalis na rin ako. Pupunta na naman ako sa Smart Communication. So yung pag-stay namin dito sa hotel na to ay di namin ginistok kapag biglaan lang talagang nangyari. Kasi kung talagang ready kami, di sana nagdala kami ng mga damit at nagdala rin kami ng charger. Kaso hindi. Kasalanan talaga to ni Smart kaya kami nandito napagastos tuloy kami. Pero imbes na ma-stress, in-enjoy na lang namin ang aming mga sarili kasi ang comfy naman talaga dito sa hotel na ito. At nagustuhan ko rin naman kasi ang babait din ng mga staff nila dito at ang sarap-sarap ulitin. Ang sarap bumalik. Dito talaga ako natuwa sa pagkain nila guys, yung bulalo, grabe ang sarap at pwede ka pang bumalik-balik. Kaso hindi na nga kami dito nakabalik agad kasi nga nahiya na rin kami. Sabihin matatakaw kami. So after ko nga yan kumain ay nagmadali na rin akong mag-ayos kasi pupunta pa ako sa Smart Communication. Alas 9 kasi yung bukas nila doon. And before pa nga mag alas 9 ay nakarating na nga ako at swerte naman ay ako yung nauna sa pila at ako rin yung unang na-accommodate nila. At thankful naman ako kasi naayos na yung aking Smart SIM at bumalik na siya sa dati niyang pagka-prepaid kaya hindi ko na to uulitin na mag-postpaid. Kasi sobrang hassle din talaga pag naka-postpaid ka kasi every month ka din magbabayad sa kanila ng 599. Imagine, 'di ba? 599 every month. So, kailangan ko talaga siyang i-cut. Yan lang din kasi ang nakita kong paraan para talaga hindi mawala yung signal ng Smart ko kasi kailangan ko talaga tong SIM. So, yun lamang po ang aming vlog for today's video. Uwi na rin kami after nito. Bye-bye!